Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Magandang araw sa inyong lahat, mountain movers. Ang Diyos ay mabuti, matapat, at higit sa lahat, siya ay sumasa atin upang tayo ay papagtagumpayin sa buong araw na ito. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, kalakasan. Siya ang siyang mag-iingat sa atin at papatnubay. Siya ang ating kapayapaan at siya ang ating amang sumasalangit na may-ari ng langit at lupa. Sa oras na ito, ang ibabahagi ko sa inyong salita niya ay mula dito sa Mark chapter 4 beginning verse 35 to 41. Ang Panginoong Yesus, samantalang kasama niya ang kanyang mga alagad, ay nagturo sa mga tao sa pangpang ng Galilea at sa pagkakataong ito ay niyaya niya ang kanyang mga alagad na tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. Ang sabi dito sa simula ng ating pag-aaralan sa verse 35, at ng araw ding yaon ng gabi na ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan at mayroon siyang kasamang iba pang mga daong at nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinalpok ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib at siya'y natutulog sa ulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito, maging sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, pagkain, tubig, hangin, at ang iyong makapangyarihang pagsama sa aming mga buhay. Tiyak ang katagumpayan sapagkat ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng katalinuhan, ng gabay upang mabuhay kami na nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo sa buong maghapong ito. Salamat sa kapayapaan, salamat sa katagumpayan, salamat sa lahat ng mga blessings. Higit sa lahat, ang buhay namin na nasa sa iyo na may kalakasan, kalusugan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na sa amin ay nananahan. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So, nung kasama ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, doon sa gitna ng laot, papatawid sila sa kabilang ibayo ng dagat, dumating ang napakalakas na unos sa kanilang kalagitnaan. At ang Panginoong Yesus ay natutulog lamang, samantalang ang mga alagad ay nangatakot ng lubha at sila ay nangangamba ng lubos sapagkat lulubog anumang oras ang kanilang bangka at pwede nila itong ikamatay. Sa gitna ng bagyo, ipinakita ng ating Panginoong Yesus ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang buhay na ipinamalas sa bawat isa sa atin. Sa gitna ng malakas na unos na kanilang naranasan, samantalang ang mga alagad ay nagugulumihanan at lubhang natatakot, siya ay natutulog. Siya ay kampante, mapayapang natutulog.
Ginising siya ng mga alagad sapagkat ang mga alagad ay sobrang puno ng takot sa kanilang mga puso. Nagising ang ating Panginoong Yesus at sinaway niya ang malakas na hangin na may dalang bagyo at inahampas ng malakas na alon ng kanilang bangka at ang sabi niya, pumayapa ka, peace be still. At nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng dagat. Nawala ang malakas na hangin, pumayapa ang panahon, at matapos nito, kinausap ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila at tinanong, nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong pananampalataya? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay pananampalataya. Ang Panginoong Yesus sa gitna ng bagyo ay payapang-payapa. Hindi siya naapektuhan ng anumang lakas ng hangin sa kanilang kalagitnaan. May kapayapaan siya at ang kapayapaang iyon ang naging dahilan din upang maging mapayapa ang buong paligid nila. Ang kapayapaang binitawan niya sa gitna ng dagat na naging mapayapa ang kanilang kapaligiran ay kapayapaang nasa kanyang kalooban. Ang kapayapaang ito ay iniwan ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga mananampalataya doon sa John chapter 14 verse 27. Ang istorya ng John chapter 14 ay napakahirap para sa ating Panginoong Hesukristo maging sa kanyang mga alagad sapagkat nung panahong iyon siya ay inuusig na ng lahat ng tao sa Jerusalem, maging ang mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat ang mga chief priest o ang mga pare, ang mga tagapagturo ng batas, pangrelihiyon nung kasalukuyang iyon ay naimpluwensyahan ang mga taong ordinaryo ng mga mamamayan diyan sa Jerusalem. Kaya siya ay hinahanap, inuusig, maging ang kanyang mga alagad sapagkat gusto siyang patayin. So sa gitna ng sabihin na nating kadelikaduhan sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang mga alagad, ay iniwan niya ang kapayapaang ito na may kapangyarihang maging mapayapa sa gitna ng unos at may kapangyarihang ilabas mula sa kalooban upang mapayapa ang buong kapaligiran. Ang kapayapaang ito ay iniiwan ko sa inyo ang wika ng Panginoong Yesus. Ang kapayapaang ito ay hindi tulad ng nasa mundo, kung hindi ito bilang kapayapaan ay mula sa langit. So ang kapayapaang ito ay iniwan niya sa bawat isa sa atin. Nang ibig sabihin, ang kapayapaang ito ay kapangyarihan natin sa ating kalooban na sa gitna ng kagulumihanan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pag-aalinlangan at mga pag-alala, maging takot dahil sa mga nangyayari sa mundong ito, ay meron tayong kapayapaang galing sa Panginoon na kanyang iniwan sa bawat isa sa atin. Na ang kapayapaang ito ay hindi lamang makapagbibigay sa atin ng kalmadong buhay o kakomportablehan sa gitna ng magulo at madilim na sanlibutan ito, kung hindi kapayapaang kapangyarihan na pwede nating ibigay sa mga tao sa paligid natin. Na bagamat sila ay nag-aalala, natatakot, nangangamba, punong-puno ng kagulumihanan, ay pwede nating ibahagi sa kanila ang kapayapaang ito na nasa ating kalooban na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Ang kapayapaang ito ay mula sa Diyos na iniwan niya sa ating kalooban at ito ay nakabatay sa ating pananampalataya. Kaya kung mapapansin ninyo, nung matapos na
payapain ng ating Panginoong Yesus ang malakas na hangin na may dalang unos sa kanilang kalagitnaan, tinanong niya ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng salitang ito, nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong pananalig? So, ang kapayapang ito ay nakabatay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya kailangan matibay at matatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Una, ang pananampalatayang ito ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na pinakikinggan natin ang Kanyang salita. Na kapag tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita, pagising natin sa umaga o bago tayo matulog, kailangan naririnig natin yung ating binabasa. Sapagkat kapag ito ay naririnig natin, nag-i-increase yung ating pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yung hearing doon ay present continuous tense, pangkasalukuyan, na pinakikinggan nating patuloy ang salita ng Diyos. At hindi lamang isang beses, kung hindi hearing and hearing by the word of God. Meaning, not just one time, but all the time. Hindi lamang isang beses pinakikinggan ang salita ng Diyos, kung hindi palagi, madalas. At kapag ito ay pinakikinggan nating madalas, tumataas ang antas ng ating pananampalataya. At dahil mataas ang ating pananampalataya o ang antas ng ating pananampalataya, walang mahirap na gagawin ng Diyos para sa atin sapagkat tayo ay nagtitiwala o nananampalataya sa Kanya. Ang sabi nga doon sa Mark chapter 9 verse 23, walang imposible sa mga mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. For there is no impossible things to those who believe on Him. All things are possible. All things are possible. Kung tayo ay hindi mananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, na walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, kaya niyang gawin ang lahat ng pinagtitiwalaan natin sa Kanya at hindi niya tayo ipahihiya, as if we believe that Jesus is not existing. Napaka salimuot ng isang tao na walang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, wala siyang pananampalataya sa salita ng Diyos, wala siyang pananampalataya sa Panginoong Yesukristo, na ang Panginoong Yesukristo ay namatay, nabuhay at muling nabuhay at ngayon ay nasa kanang trono ng Amang sumasalangit upang tayo ay gabayan, bigyan ng kalakasan at pagtagumpayin sa buhay na ito. Parang ang taong ito ay hindi nagtitiwala na muling nabuhay sa pagkabuhay ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya dapat tayo ay nagpapalakas ng ating pananampalataya araw-araw. Pinakikinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral every Wednesday, every Sunday, and also in our devotional time. Pagkagising sa umaga, bago uminom ng kape, bago magtrabaho, bago maligo, o after maligo, pwede naman. Bago gawin ang mga dapat gawin sa buong maghapon, ay magbasa muna ng salita ng Diyos. Kahit maikling istorya, kahit maiksing talata sa Biblia. At ito ay pagnilay-nilayan sa isipan upang ito ay magdala ng pananampalataya sa ating puso at tumatag tayo sa ating pagtitiwala sa buhay ng Diyos. Ang pangalawang dahilan upang tayo ay tumatag sa ating pananampalataya ay ang pananalangin. Pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Saan man tayo naroroon, meron tayong advantage sapagkat pwede natin kausapin ang Diyos. Sapagkat kung saan tayo nandun, kasama natin siya,
At pwede natin siyang kausapin all the time, wherever we are. Ito ang kagandahan sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yesus doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ako'y sasayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Maging sa Matthew chapter 28 verse 20. So anytime we can utter prayer unto Him. We can talk to Him. Pwede tayo makipag-usap sa Kanya saan man tayo naroroon sapagkat kasama niya tayo at kasama natin siya. Maranasan man natin ang Kanyang presensya, maramdaman man natin to o hindi, it is given that His presence goes before us. And He is with us all the time, all day sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, anytime pwede tayong makipag-usap sa Kanya. Pwede nating i-unload ang kabigatan ng ating puso. Kung meron mang pag-aalala na gustong pumasok sa ating isip, ibigay natin sa Kanya at kausapin natin siya. Kung meron mang kagulumihanan na gustong pumasok sa ating kalooban, ibigay natin agad sa Kanya at kausapin natin siya. Ang Diyos ay hindi limitado ng oras, ng layo at ng panahon. At kung saan tayo naroroon, nandun din naman siya, ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya anytime we can talk to Him, we can utter prayer unto Him. Pwede nating ibigay ang bigat ng ating puso sa Kanya. Pwede nating ibigay ang kagulumihanan ng ating isip sa Kanya. Pananampalataya na pinagmumulan ng kapayapaan, na ang kapayapaang ito ay may kapangyarihang magbigay sa atin ng aliw sa gitna ng magulo at madilim na sanlibutan ito. Kapayapaang magbibigay sa atin ng kakalmahan na mapayapa tayo makapagpapahinga kahit na may kagulumihanan sa ating paligid. Kapayapaang hindi lamang makapagpapakalma ng ating pagkatao o ng ating kalooban, maging ng ating isipan, kung hindi kapayapaang may kapangyarihan din naman na ibigay sa iba ang kapayapaang ito upang ang lahat ng mga tao na nag-aalala sa ating paligid, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapitbahay, ang ating kaibigan, ay makaranas din naman ng ganitong klase ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay iniwan sa atin ng Panginoon. Kung babasahin ninyo yung Mark chapter 4, beginning verse 36, may mga kasabay silang mga bangka sa gitna ng laot nung dumating ang malakas na bagyo. Pero dun sa mga bangkang yun, nakasabay nila, wala ang Panginoon. Hindi kasama ng mga tao na may mga bangka na kasabay nila sa gitna ng laot ng oras na yun. Pero sa bangka ng mga alagad, nandun ang Panginoon. So, ibig sabihin, we can experience the same problem. We can experience the same need. Pwede nating maranasan ang parehong problema sa mundong ito, na kung ano ang nararanasan ng mga tao sa paligid natin ay nararanasan din naman natin. Na kung ano ang kanilang pangangailangan ay pangangailangan din natin. Ang kagandahan sa bangka na kinalululanan ng mga alagad, nandun ang Panginoon. Kaya nga nung sila ay nag-aalala, baka sila ay malunod at mamatay, tinawag nila ang Panginoon. Hindi nagising ang Panginoon dahil sa tilamsik ng tubig sa lakas ng alon na pumapasok doon sa bangka. Hindi, nagising ang Panginoon sapagkat tinawag siya ng mga alagad. At ang sabi, Panginoon, hindi po ba kayo na nag-aalala na tayo po ay malulunod at posibleng mamatay? Tumayo ang Panginoon at pinahinto niya ang lakas ng hangin sa kanilang kalagitnaan na may dalang bagyo. Ang kapayapaang iyon na nasa kanyang kalooban ay inirilis niya sa kanilang kalagitnaan. At ang bagyo ay nawala, ang lakas ng hangin ay tumahimik,
at naging mapayapa ang kanilang paligid. Ang kapayapaang ito ay nanasa atin ang kalooban. Nasa atin na ito. Nasa atin ang kalooban ito at ito'y batay sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya matatag dapat ang ating pananampalataya. Kaya the same problem ang nararanasan ng mga wala sa Panginoon at hindi nagtitiwala sa Kanya. At the same time, kasama natin ang Panginoon. Hebrews 13 verse 5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako ay sasayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Matthew 28 verse 20. Yan ang pinaka-advantage natin sa mga taong walang Diyos. Ang kinikilalang Diyos, may mata, hindi nakakakita, may tenga, hindi nakaririnig, may paa, hindi nakalalakad, may kamay, hindi nakahahawak. Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos natin ay minsang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa siya ay nagkasala, siya'y banal, matuwid at walang kasalanan. Kung kaya't inako niya ang ating kasalanan, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsasinsala ng kasalanan sa ating karumihan. Inako niya ito. Imbis na tayo mamatay sa krus, siya ang namatay dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong magdusa. Siya ang nagdusa para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kung kaya't siya ang namatay sa krus at nagdala ng ating kasalanan at ang bunga ng kasalanan na kamatayan ay inako niya. Upang tayo na nagtitiwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya at buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama na sumasalangit sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus ay hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pananampalataya ay kailangan nating patatagin sapagkat ang kapayapaan ay nakabatay sa ating pananampalataya. Paano natin mapapatatag ang ating pananampalataya? Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. At pananalangin in the Spirit sa Jude chapter 1 verse 27. I urge you, brethren, to build up your faith to the most holy faith by praying in the Spirit. By praying, mapapalakas ninyo ang inyong kalooban sa pamamagitan ng inyong pananampalatayang banal na kailangan patatagin sa pamamagitan ng pananalangin. Kapag matatag ang ating pananampalataya, Mark chapter 9 verse 23, there will be no more impossible things unto us because God moves according to our faith. At ang pinakamaganda pa, ino-honor o ginagalang ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi niya matatanggihan ang ating pananampalataya. Romans chapter 10 verse 11, for those who have faith in Him will never be disappointed. Ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, hindi niya ipahihiya. Hindi niya bibiguin. Amen? Napakabuti ng Diyos. Dakila siya. Hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin nakikita si Jesus. And yet, nagtitiwala tayo na siya'y buhay mula sa kanyang pagkamatay sa krus, inilibing ng 3 araw at muling nabuhay at ngayon ay naninirahan sa ating mga buhay, sa ating puso. Siya ngayon ay nananahan sa ating pagkatao. Kung kaya't ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ipapabayaan man. At kung ang Diyos ay nananahan sa ating buhay, ang ating katawan ay kanyang tahanan,
Meron bang mahirap na hindi kayang gawin ang Panginoong Yesus para sa atin? Meron bang imposible na hindi niya kayang gawin para sa atin? Ang sabi nga doon sa Romans chapter 5 verse 8, "For God demonstrated His love towards us when we were yet sinners, Christ died for us." Ipinakita na ng Diyos ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at nabayubay ito sa krus ng Kalbaryo. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang ating amang sumasalangit, hindi kaya kalakip ang lahat ng bagay na tugon sa ating pangangailangan ay kaalinsabay sa ibinigay niya na kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ibig sabihin, ibinigay niya ang lahat nung ibinigay niya si Jesus sa ating lahat. Ang kailangan na lamang natin ay i-access natin ito ng ating pananampalataya. Kunin natin ito, tanggapin natin ito na may pagpapasalamat ayon sa ating pananalig, ayon sa ating pagtitiwala sa Kanya, ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. Everything has been done, everything has been made, everything has been finished. Lahat ng himala ay tapos na. Kailangan na lamang natin ito tanggapin ng may pagpapasalamat, ng may pananampalataya. Panginoong Yesus, nananampalataya kami sa iyo, O Diyos, na ang lahat ng tugon sa aming pangangailangan ay kinatagpo mo na. Kung kaya't eto kami, pinagtitibay namin ang aming pananampalataya sa iyo. Pinagtitibay namin ang aming buhay sa iyong harapan. At kami, O Diyos, ang aming tuon ay tumatag ang aming pagtitiwala sa iyo. Kung kaya't kami ay mananalangin, tatawag sa iyo, makikinig ng iyong salita, magbubulay-bulay ng iyong salita, magbabasa ng iyong salita, mag-aaral ng iyong salita, sapagkat kapag kami ay may katatagan ng pagtitiwala sa iyo, walang mahirap para sa amin. All things are possible. And we claim that verse, O God, in Mark 9, verse 23, that there is nothing impossible to those who believe. All things are possible. All things are possible. Kaya nga ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1, "Now is faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." Ngayon ay pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita at mga bagay na nasa sayo na inaasahan mong tinanggap mo na. Kaya pananampalataya sa Diyos ay pagtibayin. Pananampalataya sa Diyos ang unahin sa buhay na ito. Sapagkat kapag tayo ay nasumpungan ng Diyos na matatag ang pananampalataya sa Kanya, anuman problema o pagsubok ang dumating sa atin, tayo ay magtatagumpay. Ang Diyos ay kikilos at mararanasan natin ang Kanyang mga himala. Amen? Praise God! Praise God! Praise God! Mountain movers, strengthen your faith in Jesus' name by the power of the Holy Spirit of the living God. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin sa panibagong buhay at kalakasan na aming taglay mula po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala sa buong maghapong ito. Higit sa lahat sa iyong pagsama upang kami ingatan, gabayan, ipagtanggol at bigyan ng direksyon ang aming buhay. Salamat sapagkat binigyan mo ng kahalagahan ang aming pagkatao nung kami sinamahan mo, Panginoon. Salamat sapagkat maganda ang aming hinaharap. Maganda ang aming kinabukasan. At anuman ang mangyari sa mundong ito, sa aming paligid, kami ay may kapayapaan. Kami ay may katiyakan na hindi nyo kami iiwan, ipapabayaan man. Matatanggap namin ang lahat ng himala na inilaan mo hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po ang buong Mountain Movers, pagpalain niyo po ang Zamora family, Amigo family, Ribagay family, Angati family, pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Joby, ni Darlene, pamilya ni Sister Soul,
ni Jaja, pamilya ni Sister Lucy, ng lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, pamilya ni Des, pamilya ni Desbert, pamilya ni Gig, pamilya ni Sister Edith, ni Sister Lisa, ni Brother Jerry, pamilya ni Nanay Inday, pamilya ni Nanay Irma, Rashi Karabarashanda Rabarashi Karabarahay, pamilya nila Cheryl, Rabashikara, pamilya ni Rasi, pamilya, Diyos, nila Sweetie, patuloy niyo po silang gabayan at bigyan niyo sila ng kapangyarihan at kalakasan may bahagi nila ang kapayapaang ito na nagmumula sa aming pananampalataya kay Jesus sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. Salamat po, O Diyos, dahil kasama mo kami at kasama ka namin, matagumpay ang aming buhay sa mundong ito. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng mga pasasalamat, papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Bless the Lord, O my soul. Happy birthday, Nining! God bless you! Enjoy your days! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bye-bye!